Lahat tayo ay may magandang patutuo. Amen po ba? At ang magandang patutuo natin ay si Jesucristo ang ating Panginoon at siya ang ating buhay. Yun po yung magandang katotohanan na ating patutuo. Si Jesucristo ang siyang ating tagapagligtas. Si Jesucristo ang siyang ating karunungan. Kaya't kay Jesucristo lamang natin iasa ang lahat upang ating maparangalan ang Ama. Sa taling tayo ay manalangin, O Diyos aming Ama. Ang mithiin mo ay karangalan, kaya kami nilikha mo. At hayaan mong ito'y matuklasan at matutunan namin at na ito ay aming lifestyle. Araw-araw na gawi at gawain na ikaw ay parangalan. Kaya turuan mo ang bawat isa na maialay sa iyo ang mataas na paggalang at pagsamba at paglilingkod. Buong puso, maliwanag na budhi at malinis na isipan at hayaan mo na ito ay maging buhay na gawain namin sa bawat araw. Huwag masayang ang 24 oras na iyong ipinagkakatiwala sa amin sa bawat araw. At bawat sandali ng 24 oras ay maiukol namin ang lubusan sa iyo sa pagpaparangal, sa pagluwalhati, sa pagdakila, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, at sa pagbibigay ng kasiyahan. Magi kaming maunlad at matagumpay. At hinihiling ko na pag-alabin mo ang puso ng bawat isa. Gamitin mo ang apoy ng mga baga ng iyong kabanalan. At iyong dampian ng baga ng kabanalan, ang mga labi ng iyong mga anak, ang mga puso ng iyong mga anak, na lahat kami ay mabuhay sa kabanalan at sa buhay na paglakad na walang kapintasan. Salamat dahil yun ang iyong utos. Ika'y banal at kami ay dapat magpakabanal. Sa iyo ang kaluwalhati at papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Believe and obey. Sumampalataya at sumunod. Laging tatandaan po natin na ang pananampalataya ay may kaakibat na pagpupunyagi. So belief has in it a determined decision, determined passion to continue on. Amen po ba? Without let up. Laging tatandaan po natin na gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay makitang maalab sa buhay na relasyon sa Kanya. Mali tayo kapag ang inuna natin ay ang salapi. Mali tayo kapag inuna natin ay ang ating propesyon. Mali tayo sa mga bagay na inuuna natin na hindi ginawa ang pangunahin at ang pangunahin ay ang pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo. Ang layunin ng pagkalikha sa atin ay upang ating pagsumakita ng kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran. So anything that deviates, anumang bagay na sumasablay, na umiiwas dito sa pangunahing ito ay maging early indication. So the early indicator that we are not doing the right thing, the first thing that we ought to do. Kailangan first thing first. Kapag nauna ang iyong negosyo kaysa iyong pakikipag-ibigan sa Diyos, there is something wrong in your life. Amen po ba? Kapag nauna ang iyong pangangailangan kaysa pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo, may mali sa iyong buhay at sa aking buhay. Kaya pag tama ang pangunahin, magiging tama ang mga kasunod. At laging layunin natin ay ang kapayapaan. Gusto nating payapa tayo dito at tahimik tayo dito. And we thought that if we amass wealth, magkakaroon tayo ng kapayapaan dito at katahimikan dito. No, 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 no. Riches will trouble us more. Pero kapag ang kayamanan, ang karunungan ng Diyos na higit pa sa lahat ng kayamanan, ang siyang nasa sa atin, magkakaroon tayo ng kapayapaan dito at katahimikan dito. Amen po ba?
At mapapansin mo na maraming tao ang hindi payapa sapagkat wala silang panahon sa Diyos. Kaya nga magbalik tayo sa tama at pangunahin at magiging maayos ang ating buhay. Sa John chapter 3 verse 36. John chapter 3 verse 36. Kailangan ating paghanga at pagsamba sa Panginoong Hesus. John 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Atin pong unawain ang malalaking salita dito. Everlasting life. Seeing life. And then, abiding on us. So, God abiding on us. Kailangan atin pong maunawaan kung ano ang mga katotohanan na dapat nating matutunan. Sapagkat tanging sa katotohanan lamang po tayo uunlad at magiging matibay at matatag. There are so many derelicts, educated, wealthy, famous na mga tao. Pero wala silang kasiyahan at kapayapaan sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan. Because they miss the priority of life. Eternal life, life, and the wrath of God. Walang hanggang buhay, buhay at ang puot ng Diyos. Tingnan po natin ang three elements of the ultimate wrath of God. Nagsisimula po ito ay sa anger. Sumusunod po ito sa hatred. At ang ultimate ay ang wrath. Nagagalit ang Diyos kapag ang kanyang bayan na labis niyang pinagpala ay tinatalikdan siya. Winawalang halaga siya. So nagagalit ang Diyos. At siya'y magbababala sa pamamagitan ng iba't ibang mga krisis at pagsubok. So kapag tayo po ay nasa pagsubok sa ating buhay, ito ay pagpapadama na merong gustong iayos sa atin ng Diyos. Kaya't wag nating iiwasan. We have to love the correction. We have to love the punishment. We have to love the discipline of God. Dahil iniiwas tayo niya sa impending doom and destruction. Kaya pag tayo nasa pagsubok, ang ibig sabihin may iniiwas tayo ng Diyos. Because the beauty of life is that it has plenty of uncertainties. Ang kagandahan po ng buhay ay sapagkat marami tayong hindi alam. At ang matatalino ay naniniwala na hindi niya alam ang maraming bagay. Kaya siya lalong nagpapakalapit sa Diyos at lalo siyang nagpapakaalab sa relasyon sa Diyos at lalo siyang nagpapakadalubhasa sa pagkakilala sa Diyos. Because it is only those persons that know God personally that can do great things in their lifetime. Yun lamang taong personal na kilala nila ang Diyos ang makagagawa ng mga pambihira sa kanyang buong pagkabuhay. Kaya unawain po natin that in Jesus we have everything. Amen po ba? Kung maunawaan mo na si Jesucristo ay higit pa sa sapat. Kung hahangaan mo ang Panginoong Jesucristo, kung ipagmamalaki mo ang Panginoong Jesucristo, mararanasan mo ang kakaibang buhay. Ulitin kong muli, the ultimate end of every pursuit of men outside of the will of God is to attain peace. Peace, power, and wealth. Yan po ang intensyon ng mga tao. Magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon sila ng kayamanan, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Pero ang hindi nila namamalayan,
kung magsisimula sila sa una, naroon na ang lahat ng karunungan, naroon na ang lahat ng kayamanan, at nandun na ang lahat ng kapangyarihan. Na kay Hesus Kristo ang lahat. If you have Christ, you have everything. Amen? Kaya ang iyong pagpunyagian si Kristo. Do not pursue money. Pursue wisdom that is coming from above. Ang iyong pagsumakitan ay hindi ang salapi. Ang iyong pagsumakitan ay ang karunungan mula sa itaas. Because the wisdom from above is first of all pure and peaceable. Una at tampok sa lahat ang karunungan galing sa itaas ay unang-una mapayapa, dalisay, at madaling mapakiusapan. Kaya nga, ilang bagay po ang unang bagay na nais kong inyong maunawaan. Those who don't believe the Son. Then ang pangalawa, those who believe the Son. So, dito po makikita natin ang dalawang pangkat ng tao sa ibabaw ng lupa. Yung mga naniniwala, yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos at yung mga hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos. So ano ang magiging resulta ng hindi nananampalataya? Ano ang kanilang magiging buhay? At ang nananampalataya, ano ang kanilang magiging buhay? Katulad po ng langis at tubig ang pagkakaiba ng sumasampalataya at ng hindi sumasampalataya. Katulad po ng araw at ng gabi ang pagkakaiba ng sumasampalataya at ng hindi sumasampalataya. Kaya ating tutuklasin, ano ang magiging resulta? Ano ang magiging pakinabang? What will be the benefits of not believing, of believing God, and what will be the punishment of not believing God? Kailangan ito po'y magliwanag sa atin at nang sa gayon, mabuksan ang ating puso at isipan. At nang sa gayon, tayo po ay mabuhay sang-ayon sa itinakda ng Diyos dahil ang buhay ay nakatakda at ito ay nakasulat. Amen po ba? Sad to say, but this is reality and not an illusion. People live in illusion because they believe what they understand by their intellect. So ang tao po'y nabubuhay sa kamalian at kasinungalingan sapagkat mas pinaniniwalaan nila yung kaya nilang maunawa, which is wrong. There are a lot of common sense, but greater still is the wisdom from above. Kaya nga ating unawain at hindi ko nais na kayo ay mapahamak. Sapagkat ulitin kong muli ang impyerno ay para lamang kay Satanas at sa mga demonyo. Kaya siya naghihikayat ng mga citizen para sa impyerno. Nagre-recruit siya ng mga tao para makasama niya sa impyerno dahil ayaw niya na siya lang. Pero ating unawain na ikaw at ako iniligtas para tayo ay mapasapiling ng Panginoon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen? So wag ka nang aalis sa Panginoon. Magpatuloy ka sa Panginoon. So ano ang magiging resulta ng buhay ng taong sumasampalataya at ng buhay na hindi sumasampalataya? Kaya isisiwalat ko sa inyo the reward, the recompense, and the blessing for those who believe. Hindi po natin pag-uusapan kung ano ang gantimpala ng mga hindi naniniwala. Ang ating mahalagang pag-uusapan ay ano ang gantimpala mo kapag ikay naniwala. And then fifthly or fourthly, so there will be enlargement. Not of the heart, literally, but enlargement of perspective in life. So magkakaroon ka po ng malawak na pananaw, hindi pananaw mo, kundi pananaw ng Diyos. You will have a perspective that is divine and godly, and you will leave behind your human perspective. Mas higit ang mga taong nabubuhay sa divine perspective and viewpoint. Dahil kapag sa pananaw ng tao, ikay makikipagsiksikan. Pero pag ang pananaw ng Diyos ang isinunod mo, you will live casually and leisurely. Dahil ikay laging eksakto sa takdang oras. Hindi ka malalampasan ng pagpapala, kaya hindi ka nagmamadali. Amen po ba? And then, fifthly, the fame of God
will be spread abroad. At ang katanyagan, so ito po ang ating intention, that the glory, that the power, and the fame of God will be spread abroad. Yun po yung ating ultimate goal and desire, na ang katanyagan ng Panginoong Hesukristo ay makilala sa buong Pilipinas, sa buong Asia at sa buong daigdig. You have to go in His way. You have to grow in His way. And you have to glow in His way. Kaya kung titingnan din po natin sa physical health, ang Go Food at ang Glow Food at ang Grow Food, makikita po natin yung nagpapalago, yung nagpapaunlad, yung nagpapalusog. So if you are devoted to your relationship with Jesus, then you will have right appetite for anything concerning every area of your life. So meron pong appetite para sa espiritu at sa kaluluwa at sa katawan. Kaya nga, unawain nating mabuti, first thing first. Sabihin mo sa katabi mo, first thing first. Yung lumantad ngayon ng mga pagtuturo about win-win attitude. Ang ibig pong sabihin ng win-win attitude, lahat ay makikinabang kapag sinunod mo yung tama at dapat. Win or loss, mahirap po yun. Dahil may pagkakataong ikay magtagumpay at may pagkakataong ikay matalo. Pero hindi po tayo sa win-win attitude. Amen? Win-win attitude. Lagi tayong tagumpay sapagkat kay Hesukristo higit pa tayo sa mananagumpay. The assurance and the guarantee and insurance of the wisdom of God is here. Is here. Pursue not money but pursue wisdom. Ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. Tingnan natin sandali. The Lord wisdom that He used in creating the heaven and the earth. And that let us now analyze that wisdom used by a person. Atin pong siyasatin yung karunungang ginamit ng Diyos para ang isang tao ay mapagpala. Kaya yung karunungang ginamit ng Diyos sa paglikha ng langit at lupa ay siya rin karunungang ipinagagamit sa iyo at sa akin. At kung ito ay maunawa mo kung paano mo ito gagamitin, hindi ka po lalakad na malungkot. Sapagkat wala kang oras na mag-isip sa mga nakaraan mo sapagkat abala ka sa kasalukuyan mo sa mga ginagawa sa iyo ng Diyos. Sino po ba ang malungkutin? Yung walang ginagawa sa kasalukuyan. Those who are sorrowful and sad and bitter are those who do nothing in the present time. Pero kung alam mo kung ano ang ginagawa ng Panginoon, makisabay ka lang sa Kanya. Amen? Sabi ng Panginoon, hindi sa ganang sarili ko ako gumagawa, kundi sa bagay na iniutos sa akin ng aking Ama. Hindi sa sarili ko ako nagsasalita kundi sa mga bagay na narinig kong sinabi ng aking Ama. So ito po ay tumutukoy sa isang buhay na relasyon. At ang buhay na relasyon ay pakikinig at pagsunod. Hearing and obeying. Pero ang titulo ng mensahe for now is Believe and Obey. Kaya napakahalaga po, ano ang uri ng buhay ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya? Ano po ba ang pananampalataya? What is believe? Napakadali pong magsabi, I believe in God. Napakadali pong i-recite ng Apostle Creed. Napakadali po niyan. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only begotten Son. So, kahit po yan, iyong paulit-ulit na 1,000 ulit mong ipahayag araw-araw, ito po'y walang magiging epekto kung hindi mo naunawaan yung iyong sinasabi. Ang mga ibon, ang mayna, minsan, nasa isa akong kaibigan, ipapanalangin ko ang kanyang ama. At nagsalita yung mayna at ang sabi, Jaryo, bote, Jaryo, bote. At ang boses niya ay parang tao. Sabi ko, gabing-gabi na, nagtitinda pa ng Jaryo at bote. At natawa yung kaibigan ko. At sabi, hindi ho, may mayna kami doon sa gilid. Kaya nga, marami po ang tao na katulad ng ibong mayna. Magaling silang magsalita at talagang parang totoo sa kanila.
Pero pag hinanapan mo sila ng bunga at ng resulta ng kanilang sinasabi, wala. Salat. Bakit? Dahil bukang bibig lamang nila yung kanilang sinasabi. Kaya nga, mismo ang sabi ng Panginoon, with your mouth, you praise me, but deep inside. So, pansinin po natin, do you really believe the Son of God? Ang pananampalataya po ay hindi bukang bibig lang. Ang pananampalataya po ay pagkapit doon sa iyong paniniwala. So, believing is holding and standing on what you believe. Kaya nga, atin pong unawain na mali yung awitin na mapahiya man ako sa sanlibutan. Hindi po nakakahiya ang pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat laging unawain po natin na ang aral ng Panginoon, kapag siya'y pinaniwalaan, daranas tayo ng iba't ibang pagsubok at pag-uusig. Hello? Kaya ito po ay given. Kung maunawaan mo ang magiging pangyayari kapag ikaw ay totoong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay uusigin. You will be persecuted for my name's sake. And this is gospel. Ang Roman Empire at ang Roman citizen ay nasira. At ang kanilang pagkasira ay from inside. You know why? Because of softness. Dahil sa kalambutan ng kanilang internal belief. At yan din ang sumisira sa sangka-Kristyanuhan ngayon. The softness of their belief. They thought that they believe God, then God will pamper them with blessings. No, 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 no. There will be growths and learning. We will learn and unlearn many things. Tayo po'y mag-aaral at matuto sa maraming bagay na hindi pala yun ang totoo noong mga nagdaan sa ating panahon. Anumang bagay na ginagawa mo hanggang ngayon at hindi ka umuunlad, palitan mo yung iyong paraan ng paggawa. Anything that you are doing of repeated time again and again, anumang bagay na ginawa mong paulit-ulit at hindi ka pa rin umuunlad, palitan mo yun. At humiling ka sa Diyos, ano po ba ang dapat? Nakukuha niyo po? Kung ikay nagpupunyagi at nagsisikap at baong ka pa rin sa utang, mali yung iyong ginagawa. I am sure na mali yung iyong ginagawa. Kaya bumalik ka sa piling ng Panginoon at sabihin mo, Panginoon, ano po ang kamalian ko? Do not be ashamed to ask question. Ang sabi nga ni David, one thing have I desired of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever, that I may behold the beauty of the Lord and inquire at His temple. So ano ang una sa pagsamba? Iyong hangarin na pagmasdan mo ang kariktan at kagandahan ng mukha ng Diyos. And that is worship. At saka ka magtatanong after worship. Worship first, then inquiry. Second. Yun lamang po, simpleng-simple lamang po ang salita ng Diyos. Gusto mo na manatili kang bata? Tingnan mo ang iyong katabi. Tanungin mo siya, gusto mong manatili kang bata, malakas, malusog? Hallelujah. Huwag kang maniniwala na kahit walang pera, ikay masaya. Hindi ako naniniwala doon, sinungaling ka. Dahil pag wala kang pera, hindi ka maligaya. Amen. Kaya ang kaligayahan po ay sa Panginoon at pag maligaya ka sa Panginoon, magkakapera ka. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pag minsan kasi tayo ay nabubuhay sa ilusyon. Sabi ng Biblia, wala sa inyong natutuwa kapag kayo'y itinutuwid, naghihimuto kayo. Pasisinungalingan po ba natin ang salita ng Diyos na pag tayo ay itinutuwid, tayo naghihimutok? Pag pinapalo ka ng iyong tatay nung maliit ka pa, ikaw ay galit sa tatay mo? Hello? At pag hindi ka binigyan ng baon, galit ka sa nanay mo?
Yan po'y natural ng tao. At alam ito ng Diyos na hindi tayo natutuwa kapag tayo ay naghihirap, hindi tayo natutuwa kapag tayo ay itinutuwid. At makikita mo yung pagkamagagalitin sa ating buhay kapag tayo ay nangatwiran. Meron military language, obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ikaw magreklamo. Pero ako'y naniniwala na ang masunurin wala nang irereklamo. Dahil babalik siyang buhay. Dahil kung hindi, patay siya. Hello? Amen. Kaya pag may iniutos sa'yo, siguraduhin mong buhay ka pagbalik. Nakukuha niyo po? Dahil pagpatay, hindi na makakareklamo, patay na. Kaya kailangan mamatay tayo sa ating pag-uugali. Kailangan mamatay tayo sa ating sariling opinyon at isipan. At kailangan lumapit tayo sa Diyos na walang-wala, kahit meron. Sapagkat ang meron ay daragdagan pa. At ang wala, yung kaunting meron siya ay kukunin at ibibigay doon sa meron. Hello? Amen! Simpleng-simple lamang po ang salita ng Diyos na kinukumplikado ng mga tao. Because they thought that they are intelligent. Ang akala ng maraming tao sila'y matalino. Wait for a catastrophic test and trials at makikita mo kung sino matalino. Ang matalino, idaan man sa pagsubok na kangiti. Naalaala ko ang isang lalaki, si Smith Wigglesworth, 23 patay ang nabuhay sa pamamagitan ng kanyang panalangin. At alam nyo ba na yung kanyang anak na babae ay bingi? At kahit anong gawin niyang panalangin ay hindi gumaling yung kanyang anak na babae. Pero tuloy siya sa paglilingkod. For 4 years, meron siyang bato. Meron siyang bato sa abdo. Tumutulo ang dugo sa kanyang puting pantalon, pero siya nangangaral pa rin. Tuloy-tuloy siya sa pangangaral. And that is courage and boldness. Pinapanalangin pa rin niya ang mga may sakit kahit hindi siya gumagaling for 4 years. And that is the result of an intimate relationship with Jesus. We have to suffer together with Him, and in reigning, we shall reign with Him. Kapag ikaw ay nakapagtitiis, ikaw rin ay kasamang maghahari ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And this is pure gospel. It is not in softness that we shall succeed. It is passing through the tests and the trials that God laid on our ways. Magtatagumpay ka po sa iyong mga pagsubok. I assure you, magtatagumpay ka sa iyong pagsubok. Amen. And pass through it in quietness. Pass through it in quietness and silence. Because in silence and quietness, there is strength. Manahimik ka lang. Huwag kang maghihimutok. Huwag kang magrireklamo. Manahimik ka lang. That is belief in Jesus. Ang mga hindi naniniwala kay Jesucristo mareklamo. Kaya paghihiwalayin ang kambing at ang tupa walang imik. Kahit papatayin na ang tupa, tahimik. Kaya as meek as a lamb. Pero pansinin po natin, ang paborito ng lobo ay ang tupa. Pero ang sabi ng Panginoon, isinusugo ka kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Ibig sabihin, the predator is the lobo. Ano po? Sabi, saan po nabibili ang lobo? hindi ka ako lobong, yung balon, hindi. Yung ako ay yung mababangis na aso sa wolf. At may iba-ibang uri pala ng wolf na galing kami sa Seoul Land sa Korea. At naroon yung iba't ibang uri ng wolf. 6 yatang klase yun. So, naalaala ko yung wolf sa Biblia. Kaya sabi ko doon sa mga aso, Woo! At iniisnab ako, gumaganon yung aso.
Alam mo, napakaganda pong mabuhay kung alam mo ang katotohanan. Hello? Kung alam mo ang katotohanan, the victim will be the victor. Amen po ba? The victim will be the victor. Amen. Kung alam mo ang katotohanan, kahit ikaw ay tupa, ang lobo ay mamamatay kapag sinagpang niya ang tupa. Be wise as a serpent and gentle as a lamb. Sabihin mo sa iyong katabi, matalino ka, alam ko. Hindi mo lang ginagamit. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. I love Christians. I love the Word. Kaya ako nagpapatuloy para ialis ang mga tao sa gipin, sa Kumunoy. Yung Myri, Marsland, ito po'y Kumunoy. Ito po kapag ang isang tao ay nasa Kumunoy, may isang kwento at ito ay kwento sa isang palatuntunan sa TBN. At yung isang bata ay hinanap niya ang kanyang alagang aso. At hindi niya napansin dahil walang warning sign dahil yun ay bukid. At nakita niya na yung kanyang aso ay nandun sa gitna ng Kumunoy pero nakakalimutan niyang Kumunoy yun. At siya tumakbo at denive niya yung kanyang aso at akap-akap niya yung aso at walang makarinig ng kanyang paghingi ng tulong. Kababalaghan, may isang batang lalaki na pumunta na may dalang mahabang stick at pinahawak itong bata doon sa stick at naiahon. At umiiyak siyang nagsumbong sa kanyang tatay tungkol doon sa kanyang karanasan. At ang sabi niya, salamat na lamang po at may batang lalaki na ako ay tinulungan. At natapos yung incidenting yun. At sa pagtitipon ng mga magkakasama sa bukirin, nagulat yung bata. Sapagkat doon sa bahay nung isang kanilang kasamahan doon sa bukid, ay nakita niya yung litrato ng batang tumulong sa kanya. At ang sabi niya, Daddy, ito po yung batang tumulong sa akin. At umiyak yung nanay nung bata. At ang sabi niya, matagal na siyang patay dahil na lublob siya doon sa Kumunoy. So ang patay ba ay pwedeng mabuhay para magligtas ng tao? Hindi ko alam, pero ito ay isang kwentong katotohanan na natala sa isang aklat at ipinalabas sa TBN. Kaya nga ating unawaing mabuti, habang may buhay at habang ikaw ay umaasa sa Panginoon, habang ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, ito ang tandaan mo, hindi ka matatalo. Maaaring ikay mabigo pero hindi ka matatalo. Maaaring ikay malugi pero hindi ka matatalo. Bakit? Sapagkat ang kakampi natin ay ang Panginoong Jesus. Laging unawain natin na ang magandang ugali ang layunin ng bawat pagsubok. Pinakikinis lamang niya ang ating ugali. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, pinakikinis ang ating pag-uugali. Amen. Para tayo ay makapagpatuloy sa tagumpay. Ulitin kong muli, ang lahat po ng layunin ng tao ay magkaroon ng kapayapaan dito at katahimikan dito at payapang kapaligiran. Tingnan mo po na mabili sa mga taong may pera ang malalayong subdivision. Ano ang layunin nila? Bakit gusto nila ng malayong subdivision? Naalala ko nung ako ay nasa Festus, Missouri sa bahay ng aking kapatid. Sabi ko, mas maganda pa sa Quezon, dito sa inyong lugar. Dahil wawalo silang bahay at sila ay nasa burning bush yata yung kanila. At paggising ko sa umaga, dahil sila ay umaalis, na iiwan ako doon sa bahay. May usa. Sabi ko, talagang gubat ito dahil may usa pa. Amerika po yun. At ano ang layunin? Gusto ng aking kapatid, ng aking ate at ng aking bayaw na sila ay payapa, tahimik at ang kapaligiran ay mapayapa din. So yun po ang layunin ng tao.
magkaroon ng salapi, magkaroon ng kapangyarihan at magkaroon ng tagumpay para siya ay magkaroon ng kapayapaan. Ngunit atin pong unawain kahit na ang isang tao ay bakuran pa ng malaking bakod at bantayan pa ng maraming gwardya, kung wala siyang kapayapaan dito, bali wala yung gwardya. Si Indira Gandhi ay pinatay ng kanyang close security. Hello? Sa kanyang kwarto. Ilang Pangulo ng Amerika ang nilason ng kanyang close security ng lason sa daga, arsenic. So nais kong ipaunawa sa bawat isa, sa paligid ay walang kasiguruhan at katiyakan. Tanging kay Hesukristo lamang may proteksyon at kapayapaan. Kaya kung hindi si Hesukristo ang pangunahin sa iyong buhay, ito ang sasabihin ko sa iyo, magsisi ka ngayon at gawin mo siyang pangunahin, sapagkat si Hesukristo lamang ang siyang magbibigay ng katiyakan. Ika'y gagaling sa sakit sapagkat ang katawan mo'y templo ng banal na Espiritu. Ika'y uunlad sa iyong buhay sapagkat ikaw ay linikhang kawangis at kalarawan. Iba nilik tayo sa pagkawangis at pagkalarawan sa Kanya. Yung Kanyang tinanggap na gold, myrrh, and frankincense. Last Christmas Day, ang sabi ko, Panginoon, ito pong umagang ito ng Kapaskuhan. Hihingi po ako, bagamat ikaw ang nagsiselebrate ng birthday at ikaw dapat ang regaluhan, ngayon, Panginoon, na irigalo ko na ang aking buhay sa iyo, ako naman ang hihingi ng regalo ngayong araw na ito. At naghintay ako. Sapagkat ako'y naniniwala, dahil nga abnormal ang aking buhay, ako'y naniniwala kung ano ang salita ng Diyos. Ako'y naniniwala, laging tandaan mo po na ang tagumpay is a mighty revelation that you will receive from God. Amen po ba? Your success, your victory is just one revelation that you will receive and obey at once. Susundin mo lang yung kapahayagan. Amen? At ang sabi ko, Panginoon, magtatanghali na po. Bakit po wala akong regalo? This is actual. Ito po yung nangyari sa akin. At ang sabi ng Panginoon, anong walang regalo? Yung natanggap ko nung ako'y isilang, gold, myrrh, and frankincense, ay pinakikinabangan mo mula nung ako'y tanggapin mong iyong tagapagligtas dahil ako yung rinigaluhan, kaya't ako na regalo sa iyo ay nasa iyo, kaya ikaw ay hindi nagkukulang. At ako po umiyak at ang sabi ko, this is revelation. Amen po ba? So ako umiyak at ako'y naghanap ng mga bagay na nasa akin na pala. Nasa iyo na ang lahat sapagkat ang sabi ng Biblia, you are blessed spiritually with all spiritual blessings in the heavenly places. So it is only using your blessings. Spiritual blessings, so you have to convert it into reality. You have to convert it that you can touch and hold onto it. Kailangan iyo itong gamitin upang maunawa mo kung paano ito gagamitin sa pang-araw-araw mong buhay. Napakayaman mo, kapatid. At ang sanhi lang ng hindi mo pagkagamit nun dahil kung saan-saan ka nakatingin. Laging naalaala ko yung awitin ng aking kaibigan at naging matalik na kaibigan. Malayo ang tingin, wala naman tinatanaw. Kami nag-uusap dahil sabi niya, basta Bishop, ipanalangin mo ako at pag ako'y umunlad, bahala ako sa iyo. E nais ko pong inyong maunawaan, magpatuloy ka lang na umaasay sa Panginoon. Amen po ba? Magpatuloy ka lamang na magpakaligaya kay Hesukristo sapagkat wala nang iba pang pagpapakaligayahan kundi ang Panginoong Hesukristo at sa Kanya ay may katiyakan at kasiguruhan. Gagaling ka sa iyong sakit. Pero magpakaalab ka at magikang maunlad sa iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo. Ano ang mangyayari sa hindi sumasampalataya? At ano ang nagaganap sa mga sumasampalataya? Sino ang katibayan ng mga sumasampalataya at ano ang kanilang uri ng buhay? Madali pong malaman ang buhay ng mga sumasampalataya. So ano ang magiging pagpapala? So rewards. Kaya nga ibalik natin sandali sa John 3:36. He that believeth on the Son. Sino ang sasampalatayanan? The Son. Ano ang unang pagpapala ng mga sumasampalataya?
everlasting life, colon. And he that believeth not the Son shall not see life. So ano ang pagpapala ng hindi sumasampalataya sa anak? Hindi niya makikita ang buhay. Semicolon. But the wrath of God abideth on him. So, pansinin po natin, kinwalify po ng Panginoon yung magiging resulta kapag hindi sumampalataya sa Panginoon. And he that believeth not the Son shall not see life, semicolon, but, so ano makikita ng hindi mga sumasampalataya sa anak? The wrath of God. Makikita na at mananatili pa sa Kanya. What the person who does not believe in the Son, what he will see is the wrath of God. Again, anger, hatred, and wrath. Ang pinaka-ultimate po dito sa tatlong emosyon na ito ay wrath. Galit, muhi, puot. Naalala ko ang isang Quezon City policeman, batang-bata pa siya, at nakasalubong niya ang isang huramentado na may dalang tabak at pinagtatataga ang makasalubong niya. Nangyari po yan way back 1980s. At yung pulis ay may baril. Pero hindi niya nabunot yung kanyang sandata. Bakit? Sapagkat siya'y takot dito. Siya'y may takot. At ang isang taong may kinatatakutan dito ay nagkukunwang matapang. Hello? Why? Bakit siya nagkukunwari na matapang? Because the wrath of God abideth on him. Sino mang taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay merong uusig sa kanyang kaibuturan ng puso. Hindi yung tao sa paligid ang sisira sa isang taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo because his destruction is inside. Hallelujah. Kaya kailangan tayo ay magsumigi at magsumigla sa ating buhay na relasyon sa Panginoon. At kailangan makita ang liwanag ng Panginoon sa iyo at sa akin. At ang liwanag ay kailangan magsimulay sa kalooban. Let the light of Jesus Christ shine inside and that light will go outside. Nakukuha niyo po? So what will be the reward? God is looking and peering through your heart and my heart. So tinitingnan ng Diyos ang laman ng aking puso at ang laman ng iyong puso. Sa Psalms 104, kapansin-pansin ang verse 15. Ano po ang sabi ng Psalms 104 verse 15? And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. Pansinin po natin, ang nagpapalakas sa puso ng tao ay ang pagkain, ang tinapay. Ang nagpapaganda sa mukha ng tao, ano ang nagpapaganda sa mukha ng tao? Oil. At ano naman ang nagbibigay ng tuwa sa puso ng tao? Wine. Ngayon, atin pong unawain. Dalawa po ang uri ng wine sa salitang Grego, yayin at teru. Yung yayin po ay sweet wine, parang iyo pong, ito yung fermented concentrated grape juice. Hindi mo haluan ng tubig. Yayin po yun. Yun po yung himalang ginawa ito po yung first sign, ito po yung wedding at Cana. Yun po yung ginawa ng Panginoon na alak. Hindi nakasisira ng isipan at hindi nakakasira ng magandang pag-uugali. Kasama ko ang apostol ng New York, Queens, New York. At ang sabi niya, alam nyo, sabi niya, you know, bishops, dalawa kami. I have a new revelation about the wine. And I want to explain it to you. At pumunta siya sa lobby sa wine store ng hotel, sarado, at pinakiusapan niya na i-charge na lang sa kanyang account, kumuha siya ng red wine. At dahil maginaw sa Korea noon, I will explain the doctrine of the wine.
At kami ay binuhusan niya, tigi-tigi sa kaming baso. At ang sabi ko, Bishop, ang doktrina niyan, malalasing tayong tatlo. Siya buhos ng buhos. At napakalaking lalaki niya dahil siya Latino. Kinabukasan, I will continue the doctrine. Nagtago na kaming dalawa dahil masisira ang aming anointing. So, atin pong unawain, the wine here is not the liquor. The wine here is the Holy Spirit. The oil here is not yung cooking oil. The oil here is the anointing of the Holy Spirit. Kaya kung may anointing ka, gaganda ang iyong mukha. Tingnan mo ang iyong katabi. At ang bread dito ay hindi yung tinapay na binibili natin sa grocery. Ang bread dito ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay may salita ng Diyos, kung ikaw ay puspos ng Espiritu araw-araw, at kapag ikay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, gaganda ang iyong mukha. At bakit gaganda ang iyong mukha? Sapagkat sa puso mo, ikay may kasiyahan. Pansinin po natin, the wine make it glad the heart of man. So a merry heart doeth good like a medicine. Kaya kung puspos ka ng Espiritu, maligaya ang puso mo. Kahit dumaan ka sa panahon na walang pera, maligaya ka pa rin at hindi mapupunang wala kang pera. Sa bahay, ang akala nila ako ay Bangko Sentral. Dahil hindi nakikita sa akin ang mukha na malungkot. Kahit wala ng pera. May mga pagkakataong lalakad ako na wala akong pera. Basta ako ay may gasolina, ayos na lang. So, and oil to make His face to shine. So if you have the anointing and if you have the Holy Spirit in your life, huwag kang magkakamali. Ang tao, hindi ka mapapaligaya. Ang tao, sisirain ka sapagkat hindi rin nila alam ang katotohanan. Kaya iwas ako sa mga tao at humanap ako ng mga tao na katulad ko ay maalab na sumasamba sa Diyos. Kaya yung mga hindi sumasamba ay nahihikayat ng mga sumasamba. Kaya the reward, the recompense, ang recompense mo ay magandang salita, payback. Pagbabalik ng bayad, sapagkat tayo nagtapat. The blessing, pagpapala, dahil tayo nagpatuloy. Kaya nga, unawain mong mabuti kapag ikaw ay nagpatuloy sa buhay mong relasyon sa Diyos at pagsampalatayang totoo kay Hesus Kristo, ikaw ay magkakaroon ng pag-unlad. Dati ang napupuntahan ko lang lugar ay ang bayan namin, ang pinakamalayo ko ay Pagbilao, Quezon, isang bayan lang. Wala akong napupuntahan kundi bayan namin, papuntang Maynila, papuntang bayan namin. Pero nung ako ay mapuspos ng Espiritu, 15 bansa ang napuntahan ko at 43 lungsod. At palipat-lipat ako doon sa mga bansang iyon for 11 years doon sa isang bansa. Why? Because you will be enlarged. Ikaw ay palalakihin ng Diyos at ang mga mananampalataya kay Hesus Kristo ay dadalhin ng Diyos sa buong daigdig. I have a promise that every one of those who believe in this congregation will go around the world. Not an OFW, but a missionary and an ambassador of Christ. So bibigyan kayo ng mga hanap buhay na magkukonect doon sa pagpunta ninyo sa buong daigdig. One time narito ang napakaraming bandera. At after several years, ang sabi ng Diyos, ipamigay mo yung bandera. May bandera ba kayong nakuha dyan? Doon ka pupunta kung ikay naniniwala. So wala yung bandera, no? Dahil iisa yung ilan. Kaya nga po, ano ang layunin ng pagpapaunlad sa atin? So that the fame of Jesus. Ang first sign ng himala ng Panginoon ay yung wedding sa Cana. Ang second sign ay nung palagalingin niya ang naghihingalong anak ng isang official sa Capernaum. At ang sabi ng opisyal, sabihin mo, iba pa po ito doon sa pagkakataon na yung katulong naman ng centurion, iba po ito, opisyal ito ng Capernaum. Second sign of the miracle power of Jesus. Sabihin mo lang po at gagaling ang aking anak. Naghihingalo na yung kanyang anak. At sinabi ng Panginoon, magaling na ang iyong anak. At right at that moment, nung umuwi siya, anong oras bumangon ang aking anak? Nung oras na sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya ngayong sandaling ito, believe Jesus.
Believe Jesus, and if you receive revelation, believe it, at mangyayari yung revelasyon na iyong natanggap. And the revelation is this, that you will go to the whole world to proclaim the fame of Jesus, to declare the goodness of Jesus Christ. Bow down your head and let us pray. Only believe and obey. Kaya Panginoon, hayaan mong kaming lahat ay maging maalab sa pananampalataya sa iyo. At maging masunuring dagli sa iyong ipinagagawa sa amin. Maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So gagawin po natin ang banal na hapunan pagkatapos po nitong mensahe.